Alright, welcome back mga kabitaan. Tayo na naman po ay andito at magbibigay naman po tayo ng reaksyon sa mga ating mabibigyan ng reaksyon na mga video kung saan ay naghahasik ng napakadami-dami hong fake news na ginagawa ho mga kabitaan. Inantok pa ako. At parang nagising ako bigla dahil nga po sa fake news ni Mema Sabe. Mantakin niyo po naman, binanatan naman niya itong si Congressman Marcoleta. Pero bago pa po ang lahat mga kabalitaan, anyway, papakita ko niyo muna itong pagmumuka ng babaeng to. You know, ano masasabi niyo? Parang gumamit yata siya ng virgin coconut oil dyan para kuminis yung kanyang muka. Bagay din naman mga kabalitaan, no? Bagay din naman. Anyway, balikan natin si Robin Padilla. Pero bago pa po ang lahat, ay ito po ang entrada ho natin sa inyo. Sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi, bakong banga. Right, nagbabalik ko tayo dito mga kabalitaan bago ho tayo pupunta dyan kay Senador Robin Padilla mga kabalitaan. Paalala lamang ho ito sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo, like, comment at i-share nyo po ang video ito para malaman ho ng karamihan kung ano pa yung mga kaganapan na dapat ho nilang malaman kabalitaan. Then, yung mga ads na inyo mapapanood dyan sa ating video, huwag kalimutan, diretso-diretso lang ho sa panonood hanggang sa matapos ang video ito kabalitaan. At ngayon naman po ay papakinggan ho muna natin itong magandang mga sinasabi ho dito ni Senador Robin Padilla patungkol ho sa impeachment. Kaya heto, ipaparinig ko na po inyo sa ito. At wala na ho tayong litanyang ibibigay. Hindi na ho tayo magtatagal pa. At wala na talagang tagalang intro mga kabalitaan. Ako po ay number 1, ako po ay empleyado ng Net25. Pangalawa, ako po ay matagal nang nakasuporta sa lahat po ng hakbangin ng INC. Kaya nga po ako nasa Net25, kasama po nila ako sa mga lingap, kasama po nila ako sa ulad. At siyempre, ito pong hindi naman po kaila sa inyo na ako po ay kandidato ng INC nung nakaraang eleksyon. Kami po sa Unity, kami pong lahat ay inendorso ng INC. Kaya po kasama kami dito sa kanila pong rally para po muli ay magkaroon talaga ng unity team na magkaroon po ng pag-uusap, magkaroon ng pagsasama at patungo po sa kaunlaran. Do you also share yung pag-support ng INC kay Pangulo that this is not the time for impeachment, it's not a priority? Hindi po nagbabago ang aking suporta sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Dahil bilang ako po ay unity team. Hindi po ako kailanman nag-alis ng suporta sa dalawa. Dahil pinaninindigan ko po na kami po ay unity team. Kaya po nung naisipan po ito at ginawa po ng iglesia, ako po ay kaagad na sumama sa kanila. What your thoughts on the impeachment, sir? Apat na Ay, impeachment. hindi po, katulad po ng sinabi ng Pangulo, hindi po ito makatutulong sa ating bayan sa ngayon. Napakaliwanag po ng sinabi niya na ito daw po ay isang bagyo lamang sa tipat. Ito po ay parang maaantala lang po ang kaunlaran natin dito sa impeachment. At malinaw din po ang sinabi naman ng Ombudsman. Napakalinaw po ng sinabi ng Ombudsman na wala silang nakikitang mali sa ginawa ng pangalawang Pangulo. Ito po ay talagang malinaw na politika. At yan naman po ay hindi ka bigla-bigla. Dito po sa ating bayan, hindi na po tayo nag-mature pagdating sa politika. Kaya ito po sana, ito pong pagkakataon nito,
na pinagbubuklod po tayo ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman po ito usapin ng religion. Ito po ay sama-sama tayo bilang mga Pilipino. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin nito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po 2025 pa lang nagkakaganito na tayo. Kaya sana po itong hakbangin nito suportahan po natin. Sir, we know naman na senators will be the ones to be senator judges pag umakyat yung impeachment. Sir, yung pagdalo nyo dito, is that a giveaway na kayo po ay in defense of P.T. Sara? Definitely. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung ano yung boboto ko. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating pangalawang Pangulo. So you will vote no for impeachment? Definitely. Ngayon pa lang po, alam nyo na po. Sir, isa na lang. Sir, ano plans nyo today? Tatapusin nyo po ba? 4 to 6 p.m. po yung program? Ako po, kung ano po ang instruction po sa akin ng INC, yun po ang gagawin ko. Sir, bakit kailangan natin ngayon ng unity? Po? Bakit kailangan po natin ngayon ng unity? Ng ano po? Unity, sir. Unity? Kailangan po talaga. Panahon pa po ni Aguinaldo at ni Bonifacio, wala na po tayong unity. Siguro naman po, nakakahiya naman po siguro, sa panahon pa natin, umabot pa to. Sana sa panahon natin, matapos na po. Alam niyo, pag walang unity, buong mundo, napakagulo na po. Napakagulo na po. Ang Amerika, nag-unite na po sila. No? Sana tayo din, mga Pilipino, mag-unite na rin tayo. Total naman, sabi nga nila, mga amboy tayo, di gumaya tayo sa kano. Grabe, no? Grabe yung maganda yung pagkakasagot Ako po dito ni ay- Senator Robin Padilla na talagang dapat ibalik yung pagkakaisa at hindi ho magpapadikta sa ibang mga politiko na may hangarin hangarin lamang ay kanila hong kagustuhan na mapatalsik si Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. So ito ho ba yung sinasabi ni Mema na may sakit sa pag-iisip? Itong si Robin Padilla, mga kabalitaan, sabi niya may sakit sa pag-iisip, may mentally disorder daw itong si Robin Padilla. Pero kung narinig niyo po yung kanyang mga sagot, ay straight to the point po, mga kabalitaan. Walang paligoy-ligoy. Hindi ho, walang bahid ka plastikan ho yung kanyang sinasabi at inaamin niya po. Siya ay empleyado ng Net25 at sila ay sinusuportahan nung mga nagdaang eleksyon at sinuportahan ng INC. So bilang ito ay pagpapakita ng pagpapakita ng respeto sa INC at kanila hong sinasabayan ho, kanila hong sinusuportahan ang naging desisyon ng INC sa nagiging desisyon din sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kabalitaan. So ganito po ba ang klaseng magsalita, mag-isip ang isang senador na may tupak ayon pa kay may masabi? Mema! Narinig mo na si Senator Robin, ha? Nakita mo to, napanood mo to. Ba't hindi mo ilagay mo ito, i-content mo ito sa bahay mo diyan? Para malaman ng sambayanan at ng iyong mga followers or subscribers kung totoo yung sinasabi mong may saltik, may mentally disorder itong ating senador, buting senador si Robin Padilla. May saltik sa utak yung sabi mo pa. Ganun ba magsalita yung may sira sa pag-iisip? Mema, o baka nasa sayo yun makikitaan yung sinasabi mong may kasiraan sa pag-iisip, Mema? Parang ito nga rin yung ginawa mo no? Hindi mo talaga tatapusin yung pagiging mahilig sa fake news. Napakaano talaga. Una ho, mga kabalitaan, bago ko po ito ipapakita sa inyong si Memang magsasalita dahil nga sabi niya, nung nagsalita na daw si Marcoleta, nahaluan na daw ng pamumulitika yung rally ng INC at nilayasan daw si Marcoleta while ito'y nagsasalita sa entablado, mga kabalitaan. Saan niya kaya nakuha yung impormasyon na yun? Ano bang platform na kanyang sinusundan ho? O baka chismis lang sa kasamahan? Malamang chismis lang ho ito kasi ito naman ho kanyang hanap buhay para kumita ho sa kanyang channel para makakuha ng maraming views, mga kabalitaan.
Malamang lang po. Yun lang po yung nakikita ko. Kahit saan, kahit hindi pa po ito ibinalita sa mainstream media, subalit tayo ay sinusundan ho natin, nagkaroon ho tayo ng special coverage ho dito sa Rally for Peace ng INC Kabalitaan. Pero wala ko tayong nakikitang ni isa sa kanila ay umalis. Mas lalo pa ngang dumadagundong yung boses nung sabay-sabay yung nagpapalakpakan at sumisigaw at parang masaya ho na kanilang narinig si Senador Marcoleta at mas marami pa ho siguro silang natutunan sa mga pangyayari ho diyan sa loob sa mayabang kapulungan. Yun po ang aking pagkakaintindi ho sa speech ni Congressman Marcoleta. Pero itong babaeng ito, siguro when it comes of mga legal basis, mahirap po ito makakaintindi mga kabalitaan. Mahirap po dahil sabi nga po sa isang eksperto na millennial psychologist na ang ganitong klaseng mga pag-iisip sa isang vlogger ay sila ay highly agreeable at may political bias na mga kabalitaan. Kumbaga, mga taong mahilig magbuhat ng sariling bangko. At ito pa rin, ito pang pinakamasakit mga kabalitaan. Sila ay naayon ho kung ano yung kanilang mga sinasabi, yung kanilang pananalita ay nababase ho sa kanilang educational background mga kabalitaan. Tingnan niyo po yung pagmumukha ng babaeng to. Kung tanggalan to siya ng kilay, eyebrow, ano kaya ang itsura nito? Tapos ang lakas ang tindi pang manglait ni Inday Sara Duterte na may saltik din daw. Special child din daw itong ating vice presidente. May kabit pa daw na basketballista. Sino ba yung basketballista na nakabit ni Inday Sara Duterte? At nakipigtalik pa di umano, nagtatanong sa kondom ni Crisette Laureta Cho na ginamit di umano. O nagtatanong siya na malisyosong pagtatanong na yun daw ang ginamit ni Kap Dado para sa nung nakipagtalik ito kay Crisette Laureta Cho. Di po ba very malisyoso ho yung mga ganyong klaseng mga bagay na wala naman ho talaga nga pagbabasihan mga kabalitaan. Anyways, hindi na ho tayo magtatagal. Dito ho, panoorin niyo po itong si Mema Sabi patungkol ho sa kanyang paninira na naman ho, paggawa naman ng fake news laban kay Congressman Marcoleta. Talagang hindi na ho sila mapakali. Hindi na ho sila mapakali mga kabalitaan. Dahil nga po ay yung rally ho nila sa January 18 ay mapapahiya na ho sila. Nagmamayabang pa ito nung una eh. Titignan natin kung may dadalo pa ba dyan sa INC rally. Sinabihan pang kulto yung INC. Sinabihan pang mga walang hiya at kung ano-ano pa. Tingnan natin yung rally nila. Talagang lalamukin lang ho yun mga kabalitaan. Nagrarally ho sila para makakalap ho ng perma sa mga kongresista. Tinanggal na nga yung amo nyo. Si Saldico. Kuno may sakit. Pero sinipa ho. Tinanggal sa kanyang komitiba. Talagang napahiya na ho itong administrasyon na to mga kabalitan. Lalo na ho dyan sa mayabang kapulungan. O di kaya dramahan lang ito. Para sabihin nila, tinanggal nila si Saldico para magiging mabango sila sa, yung mga Marcoses, magiging mabango sa taong bayan. Huli na ho ang lahat. Ba't hinintay nyo pang mag-rally yung INC bago nyo ginawa ho yan? Dapat ginawa nyo na bago ang INC para sabihin ng mga tao na ay sincero ho kayo sa inyong mga desisyon. Kaya ito kakabahan na ho itong si Mema Sabi. Eto, panoorin natin, pakinggan mga kabalitaan. So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga, mga minamahal. Ang epic fail po nung nagsalita itong si aspirant candidate Senator Rodante Marcoleta, si Congressman Marcoleta. Alam nyo ba, habang nagsasalita yung lolo ninyo, nagsilayasan, nagsialisan yung mga tao, unti-unting umaalis. Binanatan ba naman yung Quadcom? By the way, mga minamahal, hindi lahat ng pumunta doon is makasara talaga. Di ba? Nilayasan daw. Tingnan nga natin dito. Silipin nga natin ito muna mga kabalitaan. Sa sigaw pa lang talagang nakakapanindig balahibo. Wala pa yan si Marcoleta.
may chanting na nangyayari ho dyan. Tingnan nyo, magsasalita ho dyan si Marcoleta, mga Muli kabalitaan. po, magandang hapon sa inyong lahat. Forward lang natin to, para malaman ho. Okay, Tulad forward natin. po ay para sa kapayapaan. Klaro yan ha, kapayapaan. Ngunit, Ngunit, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at paiiralin. Mema? Mema? May respeto ba kayo sa batas? Pinapairal nyo ba talaga yung totoong batas ng ating bansa? O batas-batas nyo lang? Kuno, aron na para sabihin na marunong ho kayo, pati ikaw. Mema? Hindi ba masakit sa tenga yung sinabi dito? Ulitin ho natin, diretso na natin to. Pakinggan natin sa Hindi Marcoleta. po tayo laban sa anumang proseso ng paglilitis. Anumang correct. ito. Correct. Kailanman at ito po, naaayon, sumusunod sa Correct. batas. Mema, ito ay naayon dapat sumusunod sa batas. Ngayon, sinabi mo dyan na binanatan pa yung Quadcom. Bakit? Yung itong narinig mo, hindi ba ito patama sa Quadcom? Si Marcoleta lang talaga yung nakikita mong bumanat sa Quadcom. At itong si Ka Arnel Tumana ba yun? Yung director ng University of the East o basta isang director si Ka Arnel binanatan din hindi naman binanat kumbaga pinaparinggan yung mayabang kapulungan. So tapos si Marcoleta lang yung nakikita mong nagsasabing ganon. Talaga patama naman talaga tong rally na to sa mga amo nyo dyan sa mayabang kapulungan. Ikaw talaga gawa-gawa ka talaga ng fake news, no? At ito ay peace rally, kaya nga nagkakaroon ng peace rally para maipahayag ng husto at sa tama at sa magandang pamamaraan upang ihatid sa mga kinauukulan ang mga sentimiento ng taong bayan at sa mga kilalang personalidad. Dahil ang Wadcom ay hindi na nakikinig kahit ninuman dahil sila ay nabubusalan, parang mukha mo, tingnan mo, nakapikit ka pa, nakabunganga ka pa dyan, ang kapal pa ng labi mo. Bumuka pa yung ilong mo. Natutulog ka ba o nakikinig sa akin? So sa entrata mo pa lang ay fake news na. Nako po. Kailan ka kaya ihinto mo yung ganitong klaseng kalukuhan? Talagang pinapaiksi mo lang yung mundo mo. Mema, baka tutuhanin ka ni Kapdado niyan. Mema, mahiya ka naman sa pamilya mo. Kawaan mo naman yung pamilya mo. Sinisiraan mo na yung reputasyon ng pamilya mo. Saan mo ba nakuha yung mga impormasyon na yan? Talagang napakakitid at mangmang ka talaga sa mga impormasyon na para bagang hindi ka talaga marunong umintindi. Hindi ka lang siguro marunong umintindi dahil nga ikaw ay magaling sa sarili mo. Di ba, Mema? Tuloy ho natin to. Isa-isahin ho natin to, mga kabalitaan. Yung iba doon, maka-PBBM pa din. So, balanse po yun. At saka yung INC rally na yan. Anong PBBM? Anong PBBM? Grabe naman, napakakapal ng mooks mo. Yung pumunta doon, sa totoo lang, wala akong napapansin na may mga PBBM na dumaluho doon. Hindi sila nahiya, sila ay PBBM sa sarili ho nila. Tapos alam na humano nila yung peace rally ay patama ho sa mayabang kapulungan. Tapos ikaw PBBM pumunta ka, ba't di ka pumunta doon? Kala ko pa pupunta ka doon. At naghahamon ka pa, sige pupunta ako, titignan ko kung aawayin ba ako nila. Hanggang bibig ka lang pala eh. Mema, umayos-ayos ka dyan, Mema. Hindi ho, walang PBBM doon. Kung meron man siguro 1%. Para lang yung mga PBBM na vlogger, yun lang yung nandun. Yung talagang PBBM na, yung PBBM na kagaya mo, ay wala ho, walang napunta doon. Puro ho yun, utos ng INC. At yun po ang lahat na pumunta doon ay bumuto ho kay Inday Sara Duterte. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Senador Robin Padilla? Malaking sampal ho yun sa'yo. Ganun ba magsalita ang isang may saltik sa utak? O baka ikaw yung may saltik sa utak? Ipinahid mo lang. Mema? Ano na?
Talagang yung impormasyon mo napakabaluktot at dapat itutuwid ho natin to dito. Iko-correct ho natin to mga kabalitaan. Kumapal na naman po yung kanyang oil sa mukha. Ano bang gamit ito? Baby oil or virgin coconut oil mga kabalitaan? Mahal naman siguro yung virgin coconut oil. Ano? Sabagay, may pera ho ito mga kabalitaan. Tuloy ho tayo dito. Ang sabi, for peace. Pero bakit nung nagsalita, itong si Rodante Marcoleta, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal Sabi nila para daw ito sa kapayapaan, bakit parang nabahiran ng politika? Bakit mayroong politiko doon mismo? Napaka-ub-ub talaga tong babaeng to. Talaga naman. Ano bang tingin mo kay Marcoleta? Talagang politiko lang ba? Hindi ba ho siya kaanib ng Iglesia ni Cristo? At walang pamumulitika ho sa nangyaring iyon. Dahil nga po, ang peace rally, ang nilalaman ho nila ay ang paglalahadod, ang pagpapahayag sa mga maling nagawa ho. At dinadaan ito sa ganitong paraan upang maintindihan at malaman ho nila na hindi ho nagustuhan ng taong bayan ang kanilang pinaggagawa ho dyan sa mayabang kapulungan. Yun po yung ibig sabihin ng peace rally. Iba po yung rally na magmamarcha papuntang mayabang kapulungan, papuntang Malacanang, patalsikin yung amo mo, tapos iiyak-iyak kayo. Hindi ho ganon. Peace rally, kumbaga dinadaan ho sa diplomasya ang pagpapahiwatig ho, ang pagpapahayag ng mga maling ginagawa ho diyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Hindi ito naintindihan kung anong ibig sabihin ng peace rally. Ano bang ipagkakaintindi mo sa peace rally? Ito ay pagsunod sa panawagan ni President Bongbong Marcos. Ayaw niya na ma-impeach si Sara. Okay lang sana kung ikaw yung ma-impeach. Tingnan mo yung pagmumuka. Kahit iposo natin, talagang wala tayong makikitang kagandahang loob nitong babaeng to mga kabalitaan. Kahit magsasalita siya at gagalaw siya dyan, wala tayong makikitang magandang kalooban sa kanya. Puro paninirang puri, puro gawa ng fake news. Palibasa kasi, educational background ay isang malaking pagkatanungan sa buhay nito. At very highly agreeable talaga itong babaeng ito mga kabalitaan. Kaya nga po, kahit ako nga po ay may tinatawag tayong political bias dahil nga po ako ay may sinusuportahang politiko, pero hindi ho natin gagawain na manira ho sa kanya at gagawa ng tawag nito ng istorya na walang katuturan. Gaya na lang sa amo mong si Saldico. Di ba? Anong ginawa ni Sandro, di ba? Tinanggal ho siya, pinagsisipa ho siya, wala na ho siya sa kanyang komitiba. Diyan lang ho tayo nakafocus. At dadagdagan na lang ho natin yung mga pagtatanong na talagang nagkasakit itong si Saldico. Respeto natin. Pero sa tingin ko, parang nilalaro lang ho ng Malacanang yung taong bayan para maging mabango ho sila sa taong bayan na tinanggal na ho yung may susi. Hawak ng susi sa pera sa kaban sa ating gobyerno. Ganun ho yung mga komentaryo natin, hindi yung paninira, hindi yung kahit ano-ano lang sasabihin, basta may content at masiraan yung isang politiko, kung sino yung nag-utos sa'yo, kasing utak mo, kasing mangmang mo rin. Mema. Tuloy tayo po. 'Di ba? Consider na lang natin na nandoon sila Bato de la Rosa pero hindi naman sila nagsalita, hindi naman sila naging speaker doon. Pero yung punto na itong si Rodante Marcoleta nagsalita, although isa siyang INC, pero yung the way na magsalita siya, 'di ba politiko siya tapos tinitira niya yung House Quadcom. Kung trabaho po 'yun, mga minamahal na mga kongresista na mag-imbestiga, bakit mo Trabaho nga, pero dapat nasa legal basis. Kasasabi nga lang yan ng isa na dapat yung alituntunin ng batas ay yun ang susundin. Hindi yung gawa-gawa kayo ng sarili yung batas na hindi naangkop ho sa saligang batas. Pamumulitika nga tawag noon. Pero hindi lang ho si Marcoleta ang nagsasalita doon. Pati na rin si Ka Arnel. At yung nakita nyo kanina. Hindi ho yun pamumulitika. Wake up call po ho yun. Kumbaga, binibigyan lang ho kayo ng chance na magbago dyan sa mayabang kapulungan. At the same time, objective po yung sinasabi ni Marcoleta, hindi ho chismis like sa yung ginagawa ngayon ng fake news ka na naman. Wala ho yung bahid pamumulitika. Dahil nga inatsipwera na nga rin si Marcoleta dyan sa mayabang kapulungan, syempre gagawin niya ho yung pagpapapaintindi sa taong bayan sa pamamagitan ho ng peace rally.
Yung pagsasalita ho ni Marcolita, may basbas ho yun sa INC. Kumbaga, sinala ho yun na huwag magsalita ng ikaw ay endorso, ikaw ay politiko. Pupunta ka lang doon bilang isang ordinaryong miyembro ng INC at ikaw ay otorisadong magpapahayag sa iyong saloobin dahil ikaw ay isang politiko na nakakaalam dyan sa pangyayari sa loob ng mayabang kapulungan. Alangan naman yung sibilyan gaya ko, akong pupunta dyan, magsasalita na hindi naman wala na ako sa posisyon na magsalita. Siya yung kailangan doon para ipaintindi sa mamamayang Pilipino na yun po ang malaking problemang ginagawang kabalastugan dyan sa mayabang kapulungan. Wake up call lang tawag nun, in English pa. Baka naman hindi mo maintindihan yung wake up call, Mema. Ha? Talagang tinitwist mo talaga yung impormasyon, talagang binabaluktot mo na hindi ho nakakatulong sa taong bayan, mas lalong binububo mo yung mga subscriber mo para naging nagayuma mo na rin sila. Ha? Pero may mga matatalino naman diyan, pero kung kayo ay agree ho diyan sa naging pahayag sa content nitong si Mema, ay magkasing utak na rin kayo ni Mema. Yun lang pong masasabi ho natin. Di ba? So tuloy ho tayo again. Tuloy ito, tapusin natin to. Mo tinitira. O tingnan nyo tong video na to Sinend sa akin ni Takero kasi si Takero pumunta doon sa INC. O, di ba? Ang naandun lang kasing PBBM, yung grupo ng mga vloggers. Hindi yung mga nakaputi, nakasuot ng puti doon, ay hindi ho yun mga PBBM. Naghihintay lang ho yun ng mando ng INC. Neutral ho yan sila doon. Pag sinabi ng kanilang pamunuan na sige, ito yung susuportahan natin, wala ka nang magagawa. Sa panahon na nandoon ho sila, kagahapon, sila ay neutral ho. Wala ho silang wala ho silang pinapanigan. Dahil peace rally nga ito, pinapakinggan kung ano yung mga sentimiento. Yun ang ang ibig sabihin ng rallying iyon, Mema. Yung sa'yo, puro negatibo lang talaga. Wala kang puro na lang panggugulo yun. Sa bagay, opposition. Lahi daw to ni Castro Parang magkadugo yata to sila. O baka si De Lima yung si De Lima yung kadugo nito, ha? Ngayon, si Takero naman. Sino ba yung Takero? Hindi ko talaga makikita yan sa Facebook. I mean sa YouTube. Ngayon, si Takero ay kasing utak niya din. O ipinasa sa kanya para i-content. Tapos, tinanggap niya rin kung anong comment ni Takero. Di po ba? Ay, nako, mga vlogger. Sana may mga, kahit hindi ho kayo degree holder, sana mag-aaral naman kayo sana. No? Magaling lang kayo sa pamumuna, pero wala naman kalaman-laman yung mga utak ninyo siguro. Tapos ibabalik ta rin yun, yung binabanatan nyo, yung mga mangmang, pinagsasabihan yung adik, pinagsasabihan yung walang utak, si Raulo, may kabit, at kung ano-ano pa. Kawawa tuloy yung binabanatan nyo. O tayo andito, walang problema, iko-correct ko natin yan mga kabalitan. Pakinggan natin to kasi may pinasa doon sa kanya si Takero. Talagang to talaga sila, no? Mahilig gumagawa ng kwento. Diba? Prayer rally for peace. By the way, kay Takero tong video na to, ipakita ko sa inyo. Ang sabi po ng Chairman. So yan si Marcoleta po yung nakasalita dyan. Saan ka naman nakakita ng ganun? Tapos yung mga tao. Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may napaka-ub-ub din tong Takerong to, no? Tawang-tawa rin si Mema, tawang-tawa rin siya dito. Nagsialisan daw. May nagsialisan ba lang? May nagsialisan. Kumbaga sabihin na lang natin na tumalikod, lumakad pa kabilang corner. Nagsialisan ba? Mabibilang lang yung taong naglalakad. Baka lilipat doon sa kabila o di kaya baka bibili ng pagkain, nagugutom. Kung sasabihin mo nagsialisan, lahat ng naandyan sa harapan mo, talagang kung makita mo naglalakad, umatras, ayun ay talagang nagsialisan. Ganun lang, yun lang kadami. Ay, hindi naman madami. Kakaunti lang. Imalay mo, baka kararating lang at saka pupuntahan yung kasamahan doon sa kabila, doon sila magkikita-kita. Tapos bibigyan agad ng Malaysia na, uy, nagsialisan tong mga taong nakikinig kay Marcoleta. Tapos yung isa, tawang-tawa rin. Ha? Talagang utak ko nito, utak talangka mga kabalitaan. Tingnan mo yung mukha nito, talangka rin Wala talagang nakakita kagandahang loob nitong babaeng to mga kabalitaan. No? Sige, tuloy ho tayo dito. Kung hindi magsasalita ang chairman. Why are you not investing in tax liens?
No, seriously. Why are you not investing into one of the... Yun pala yun si Takero? Ay, nako. Yun yung pagmumukha ni Takero. Takero, ikaw ba yan? Ha? Ikaw ba yan, Takero? Ay, nako. Gusto ko sanang banggitin kung anong nakikita ko sa kanya. Huwag na lang. Baka sasabihin na ang laan mo na, lakas mo naman manglait. Ganyan yung mga DDS, mahilig manglait eh. Baka gagawa naman tayo ng istorya. Pero yun ba yung si Takero? Parang si Takera to, isa eh. Ang gwapo ni Takero, boy! Malakas yung sex appeal ni Takero. Tingnan o, ulitin nga natin. Nakikita ko sa... Ayun pala yung Takero. Yan, sige, ulitin natin. Kung sino ang may katuwiro. Kung hindi Yan ba si Takero? Naku po. Nakakatakot. Parang may kasabihan nga, pag kahawig yung itsura ni Takero at ni Takera, ay magkakatuluyan ho yan. Parang magkahawig na sila ni Mema eh. Yan ba si Takero? Hati-hati pa yung buhok, no? Bagay ito, bagay ang kalbo nito. Kalbong gupit, bagay nito. Bagay na bagay. Oh. Parang magkamukha na rin silang Mema eh. Gusto ko sana banggitin ko ano yung nakikita ko sa kanya. Wag na. Bago yung isip ko, baka mamasamain ho nila. Baka sabihin, kayo mga DDS vlogger, ganito kayo, ganyan kayo, no? Pero, opinion ko lang to pero pag mga ganitong mga pagmumuka, kapit patalim to mga kabalitaan. Kapit patalim to sila. Hindi to magbablog pag walang sponsor mga kabalitaan. Tuloy na lang tayo dito. Baka mawala pa tayo. Oh, tinayong tawa nito. Tapos yung title ni Takero sa kanyang vlog, pakita ko sa inyo. INC Rally, mag-uwian nung nagsalita si Marcoleta. Tapos natatawa siya, INC Rally, nag-uwian. Sa kanya, opinion niya yan eh. Hindi naman hindi naman opinion ng sambayanan. Nung naandun ng mga tao, opinion na yan. Di ba? Ganon ho yung makikitid na pag-iisip mga kabitan. Tingnan mo yung tawa nito. Papunta ng papunta ng sementeryo. By the way, mga minamahal, ba't kasi pinagsalita nyo itong si Rodante Marcoleta? Actually, naniwala na nga ako na yung rally na yun is for peace. Kasi in overall, napaka-general ng kanilang mga placards. Actually, totoo, mga minamahal. Sobrang general. Tingnan nyo pagkakaisa, hindi pa mumulitika. So, napaka-general ng mensahe ng placards na yan. So, hindi dyan pinapatamaan si VP, hindi pinapatamaan dyan si PBBM, walang pinapatamaang politician dyan. Napaka-bobo mo talaga, walang pinapatamaang politician dyan. Yun ang sabi ko sa inyo. Yung reading comprehension ng babaeng to ay hanggang paa. Hindi ho lumagpas sa ulo. Pagkakaisa, hindi pa mumulitika. Ano bang ibig sabihin nun? Sino bang pinapatamaan nun? Sino bang nagpapagulo sa politika sa ating bansa? Di ba kayo lang? Hindi mo ba napapansin na ikaw ay tinatamaan din dyan? Hindi lang yung mayabang kapulungan? Pagkakaisa, hindi pa mumulitika. Ikaw yung namumulitika. Kayo yung namumulitika. Simulat sa poll pa lang, isang opisina lang sa ahensya ng gobyerno, ang opisina ng pangalawang pangulo ang binabanata ninyo. Wala na akong nakikita pang iba. DepEd nga, sa kanya yan dati. Hinalo kay ubi nyo pa. Tapos, pagkakaisa, hindi pa mumulitika. Hindi ka ba nahiya nun? Hindi ka ba naapektuhan? Wala daw pinapatamaan. Wala daw. Hindi daw si Bongbong Marcos, hindi daw si Sara Duterte. Hindi nga sila. Kayo nga, yung mga amo nyo dyan sa mayabang kapulungan, kasama ka na. Kayo ni Takero, napakagwapo ni Takero. May sex appeal talaga to si Takero, no? Takero! Buti nakilala na kita, Takero. Sige, may panahon din tayo magtutuos. Nangahamon si Danagan. Pikon talo Pikon talo. Kasi mahirap na pag matalo ka dito. Walang ma-budget yung PhilHealth natin. Sige, tutuloy ho natin to mga kabaitan. Po yan, napaka-general. Kaya nga sabi ko, okay.
mali si Mima nang inaakala na yung INC Rally for Peace is baka mapolitika. Pero dahil nga nung nagsalita, itong si Rodante Marcoleta, nasira niya yung imahe, yung image ng Rally for Peace. Kasi hinaluan niya, binahiran niya ng politika ang kanyang pagsasalita. Wala Binaliktad na nila. Hinaluan daw ng pamumulitika. Bakit ba pinapatamaan ni Ka Arnel yung mayabang kapulungan? Hindi mo ba napanood yun? Ha? Hindi mo ba napanood na binanatan niya mismo? Direkta ho yun patama sa mayabang kapulungan? Ha? Binasahan na nga ng Biblia. Talo pa yung pastor yung si Atras Abante. Ha? Parang banal na aso. Talo pa nga eh. Yun ay totoo talagang sumusunod sa kabanalan ho. Sa isang reliyon at sa kanilang paniniwala, hindi yung kagaya ng pastor nyo dan na sobrang napakahambog. Akala mo kung sinong abogadong may nalalaman talaga sa batas at puro pamumulitika, ganon rin kayo. Ikaw, Mema, Takero. Isama na natin si Takero. Andyan pala si Takero eh. Isa rin pala tos nagpapakalat ng lagim eh. Yun lang nakikita mo. Naka-video lang si Takero, nakagano, tapos may nagsialisan. Kumbaga, may bibili no, hindi natin alam. Ilan lang katao, siguro 5 o 10. Tumalikod lang. Tapos bibigyan na ng mali siya. Dapat tinanong nyo kung tama ho yung information yung binabato ngayon. Dapat tinanong nyo, Sir, saan po ba yung punta nyo? Para makuha nyo rin yung side ng mama. Nakakaawa naman yung mga taong yung pinagbibintangan nyo. Baka sabihin ng taga-iglesia, ay, totoo ba yung sinasabi? Makilala, hoy, lika nga rito. Ba't pa kayo umalis? Sabi ng vlogger na ito, ayaw din makinig sa sinasabi ni Marcoleta. Saan na ba? Pinapahamak niyo pa yung mga taong yun kung makikilala sa video. Tapos lalagyan niyo ng caption doon na nagsialisa nung nagsalita si Marcoleta. Di ba? Tingnan niyo yung kakitiran talaga ng mga taong to. Palibasa kasi wala kasing background sa communication. Palibasa hindi alam yung 5W and 1H. Palibasa kasi natuto lang dito sa pagbablog. Wala hong regulation yung vlog ko. Kung ikaw, empleyado ka sa isang pamantalaan, empleyado ka sa isang radio station o network, media network, do you think yung mga sinasabi mo, acceptable ho yan? Hindi ba, siguro baka isang oras ka lang, alis ka na, tanggal ka na, sisipain ka na. Mali-mali ho yung mga kwento nyo sa loob ng content ninyo. Gano'n lang, nakagano'n lang si Takero. Nung nakita niya may umalis, binidyoan lang, sabi niya, guys, tinan nyo, nagsialisan, ayaw lang makinig. So hindi nyo na lang bibilangin yung mga taong nakaharap doon sa entablado. Ang bibilangin nyo lang yung 10 katao na tumalikod na nagkataon na magkasabay na umalis. Malay mo nga, sabi ko, baka may kaibigan doon. Baka nag-text, pre, dito kami, punta tayo rito kasi mas malapit tayo sa stage. Ganun yung pag-iisip sana. Dapat laruin nyo yung o gamitin nyo yung utak nyo. Kailangan talaga yung investigative journalism. Sabagay, you are not a journalist and you have hindi ko na sasabihin kung ano, ganun ho, basta pag walang background ho sa journalism, ay talagang makikita ho sa educational background. Naka-video mantakin nyo po, sinasabi agad, binigyan na ng Malaysia na, umalis ito. Hala, paano po yung mga milyon-milyon na nakaharap doon, nakikinig ng palakpakan, nagsisigawan? Hindi mo na ika-count yun? Ganon, kung gaano ho kadami, 10, 5 ata, yung nakikita nilang tumalikod lang, ganun din kakitid yung mga pag-uutak nito, mga kabalita. Sorry Kasi yun ang katotohanan. Masakit ho ang katotohanan, mga kabalitaan. Ganyan ho sila mag-isip. Sabi ko sa inyo, ayusin yung pagbablog kasi ako nagbabantay sa inyo. Isang araw, magkataon din tayo na makasilip tayo ni Takero, mga kabalitaan. Sisilipin ho natin yan. Ako, kaya ho, binabantayan ko to si Mema. Kasi madami hong mention dyan sa atin na monitorin mo si Mema kasi napakabastos, walang hiya talaga. At kung ano, tapos napatunayan ko po na ganun na may personal. Kaya ito, ikukurik ko natin yung kanyang pamimersonal sa mga kaalyado sa mga Duterte na paninirang puri, mga kabalitaan. Tuloy ho tayo dito. Wala naman problema sana kung mag-raise ka ng several eklavush mo dyan. Pero bakit parang nangangandidato? Pero bakit parang, di ba, parang
At ito lang po yung masasabi ko nga po pala. Yung mga pinagsasabi, wag lang ho kayong pinagsasabi niya, wag kayong maapektuhan ha. Wag kayong magpaapekto dahil sabi ko nga sa kanyang reading comprehension, sa kanyang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay ay mahina ho talaga diyan si Mema. Hindi ho marunong mag-analisar. Kasi nga siguro ganyan, depende kasi sa pagkatao niya at sa pamilya niya, baka ganun ho siguro. Paano baka suwail to sa pamilya kaya hindi natututo. Hindi ako maniniwala na yung parents mo ay tuturuan ka ng kabastusan, kawalang hiyaan. Hindi ako naniniwala doon. Siguro suwail ito. Kaya nagkagano, no? Pumupunta sa maling landas. Palakpakan natin to. Palakpakan natin yung kaupuhan nito, mga kabalitaan. Sige, tuloy tayo dito. Ang napaka-bias ni Rodante Marcoleta, isa din naman siyang kongresista. 'Di ba alam mo yung Isipin mo, sinasabi mong bias si Marcoleta. Bakit? Hindi mo ba napapansin yung pagiging bias diyan sa mayabang kapulungan? Yung mga inimbitahan nilang resource person, pagkatapos ipapasight in contempt. Tapos, opisina lang ni Inday Sara Duterte ang binabanatan. Hindi ba bias din yun ang tawag nun? Mas kayo nga, grabe nga yung bias na ginagawa nyo sa kay Inday Sara. Ito kay Marcoleta, naglalahad lang talaga. At yung kanyang inilalahad do ng mga impormasyon ay talagang totoong nangyari ho sa mayabang kapulungan. Hindi kwentong gaya mo na kung nagkukwento kayo ni Takero. Hindi ho gaya sa inyo yan, makikitid kayo. Si Marcoleta talagang hanay ho yan. Pinag-aaralan ho yan yung papaano yung sasabihin at ito pa kayang INC papayag na gagamitin ni Marcoleta yung kanyang kapangyarihan at magpapakilala na politiko at magpapabuto sa mga INC members? Hindi Hindi naman siguro kasi nga parang may salaan na nangyayari dyan bago nagsalita ho yan sila dyan. Yun ang isipin mo, malaki ho yung INC, hindi ho yung bobo, hindi ho sila mga hungang, mga hipokrito na kung ano-ano pang mga masasama diyan na pwedeng sabihin natin sa kanila. Hindi ho sila gaya sa inyo, Mema. Maawa ka sa sarili mo, magbago ka na. Talagang ewan ko lang sa'yo kung may future ka ba sa darating na mga panahon. Ewan ko ba kung baka ilang taon ka na nga ba? 30? Baka hindi ka na makaapak sa 45. O baka pagtungtong mo ng 45, biglang may pumutok. Kasi nga, pwede ka rin malay natin, baka yung kasamahan ni Kap Dado, galit na rin sa'yo. Di ba? Ikaw pa nga nagsabi. Si Kap Dado may pagbabanta sa mga bangag vloggers. Manda ka na dyan. Hindi na masaya yung buhay nito At talagang pag when the money is right, ay talagang babanatan, hindi na isipin yung future, hindi na isipin yung security nito. Basta may pera, diretso. Ewan ko lang kaya kung nakakalabas pa kaya ito ng bahay. Kasi pinapasikat natin to siya At malamang may nakakilala na ho dito at malamang may nakakita na rin dito, no? Kaya hindi ho natin to tatantanan si Mema, sabi. Para lang i-correct yung kanyang mga mali. Malay natin, baka si Danagan Balita makatulong din sa kanya na magbago yung isipan ho niya. Magbalik loob na ho siya sa Panginoon kasi yung utak niya walang Panginoon Puro ka tarantaduhan, puro ka demonyuhan yung isipan nito, mga kabalitaan. No? Naawala ako talaga nito sa babaeng, mga kabalitaan. Trabaho ng mga kongresista. Bakit ikaw mismo, isa ka sa mga tumitira at paglilinaw ko nga, ang sabi ninyo, that rally was for peace. Pero bakit may mga politiko na nagsalita? I mean, bakit nandiyan si Marcoleta na isang politician? Ito pa, tingnan niyo yung mga placards nila. Magkaisa, huwag mang-isa, bayan ang asikasuhin, di sariling mithiin, aming kahilingan, kaunlaran ng bayan, yan. Okay naman, in general, mga minamahal, yung mensahe, 'di ba? Yung rally for peace nila, okay naman para sa akin. Wala talaga akong masabi as in general yung message nila, walang sabihin na lang natin, general statement to yun, no? Para ho sa pangkalahatan. Pero sino po ba yung nagpapalabas ng mensahe na yan? Di ba INC members? So hindi ho ibig sabihin yung INC members ay talagang walang patama ho sa inyo dyan. Kaya ho sila nakagawa ng ganyang mga klaseng mensahe, yung mga ganyang katagang masakit ho isipin, dahil nga po sa inyong ginagawa o sa ginagawa ho nila dyan sa mayabang kapulungan.
yan ay para ho sa House of Representatives na mga politikong mga kongresistang buhaya dyan. Pero sa hindi mga buhaya dyan ay hindi ho maapektuhan. Ikaw maapektuhan ka kino-comment mo na dyan. Binigyan mo ng reaksyon yung kanilang mga placards ho. Bakit? Naapektuhan ka ba? Hindi mo lang may papakita sa pagbablog mo ngayon na apektado ka. Kasi ikaw isa rin sa natatamaan dyan. Kaya malaking halaga, binigyan mo talaga ng malaking halaga yung placards at sinasabi mo ngayon, kunwari ko na hindi siya tinatamaan sa mensaheng iyon. Pero, in general, yun ay sabi mo, general statement, yun po ay para sa mayabang kapulungan. Nasabi na ho yan mismo sa isang si Ka Arnel, ay talagang klaro naman ho sa patama niya sa mayabang kapulungan yung kanyang sinasabi. Marami hong nakakapanood. Yun nun, hindi ho patama sa ating Vice Presidente at sa ating Presidente. Patama ho yan sa mga amo ninyo dyan sa mayabang kapulungan. Ipapakita natin mamaya, i-recap natin tong mga sinasabi ho nila. Walang tinira sa placards na BBM resign. Wala naman akong nakitang ganun kasi nanonood ako ng hindi naman live. talaga isusulat ho nila yan. Kasi nga, hindi nga intensyon nila na ipaparesign si PBBM. Ang gusto kasi nilang mangyari na magkaisa. May magkaisa ba na impeachment o patalsikin yung isang leader? Kayo lang naman ang hindi gustong magkaisa yung dalawang leader at gusto nyong pinili nyo pa na tatanggalin si Sara Duterte. Kasi ganyan yung utak nyo. Huwag nyo questionin yung ginagawa ng INC at yung mga placards na nakasulat ho dyan. Wala kang karapatang magtanong o questionin dahil yan ay totoo at walang bahid kaplastikan. At hindi pa mumulitika dahil wala nga nakasulat na isa sa mga pangalan sa politiko na patama ho. Sabi mo pa nga, general statement nga yan ay para ho yan sa mayabang kapulungan. Hindi mo pa ba naintindihan? Hindi mo pa na-gets ho yan? Nagsalita na nga isa sa pinagkakatiwalaan at may posisyon sa INC itong si Ka Arnel. Tumana ba yun? I'm not sure. Nakalimutan ko na naman. Ay binanatan niya nga, pinapatamaan niya nga yung mayabang kapulungan. Hindi mo pa gets? O dyan ka lang kay Marcolita nanonood sa statement niya. Hindi mo ba napanood yung buo? Sana kasi pinanood niyo yung buo. Para may facts ho kayo at para may basis ho kayo at para magiging maganda yung nagiging komento nyo, reaction nyo. Kaya yung baluktot yung komento, yung reaction mo sa video ni Marcoleta sa INC rally for peace dahil nga sa kakulangan sa impormasyon na iyong nakikita. At mahilig kang magpapaniwala sa mga sabi-sabi at kwento. Kung may nagsasabi siyang ganito, pinaniniwalaan mo agad. Ganyan kayong mga DDS. Mga ano kayo, di ba? Mga tatawagin pa ng DDS, IT, HIT, mga ganon. Ganyan kayo. Hindi nila nakikita yung sarili nila. Manalamin nga kayo kung sino mas matitinong vlogger ho. Yung DDS vlogger ba? O kayong bangag vloggers dyan? Para nawaan mo na rin lahat yung mga nanonood sa'yo. Naniwala sa'yo. Di ba? Masakit to kasi yung delikado yung virus na meron ho itong babaeng to. Nakakahawa talaga mga kabalitaan. Lalo na yung bibig nito, tingnan mo. Parang may sinubo. Ano bang sinubo niya? Wala. May braces pala, kaya pala malaki yung bibig nito mga kabalitaan. At saka wala ding sa mga sa mga gilid-gilid may mga vloggers na nagko-content. Pero kasi pag nandoon ka sa pinaka-main, hina-hijack. I think may may jammer doon para hindi makapag-live yung mga vloggers. Yun lang yung sa akin pagkakaalam Kasi mostly ng mga nakita kong mga vloggers na nagla-live, nasa gilid talaga sila. Yung nasa dulo na ng Quirino Grandstand kung saan wala na atang jammer, siguro nakakapag-content. And may mga nakikita ako na protect VP Sara. This movement was for Vice President Sara. Alam niyo yung mga sige nga, ipakita mo nga kung meron kang nakikitang protect VP Sara doon. This movement is for VP Sara. Ito, gawa-gawa na naman ng kwento. Gawa-gawa na naman si Mema para sabihin na talagang itong pisrali ay para kay Sara Duterte. Ipakita mo dyan. At titignan natin kung yun ba para makita ng mga INC members at maturo nila kung ito ba ay talagang INC members kung meron ka mang nakikita. Ikaw mahilig ka talaga sa gawa-gawang storya, sa kwentong barbero, no? Sa kwentong barbers, ang hilig mo talaga. Antakin
niyo, may nakikita daw siyang rallies for BP Sara. Ha? Ituloy natin to. Baka may makita tayo. DDS na dumalo dyan, mga kupal talaga. Hindi kayo marunong makinig. Para din dito kay Bato de la Rosa, pumunta doon para makigulo. Pumunta doon para magbanta. Hindi kasi yun yung mensahe ng... Sino ba nakikipaggulo si de la Rosa? Nakikipaggulo doon? Kitid talaga nito babaeng to. Wala na talaga to sa ayos, mga kababayan. Kahit anong gagawin ho natin dito, ganun na ho talaga mag-isip ito. At mahilig talaga sa fake news to. Ng rally. Yung mensahe ng rally is kapayapaan. Para hindi na magkagulo yung dalawang may mataas na posisyon sa bansang Pilipinas na medyo... Bakit? Nagkakagulo ba doon? Para sasabihin mong hindi na magkakagulo? May nakita ka bang nag-aaway doon? May nakikita ka bang sagutan doon? Ha? May nakikita ka bang nagsuntukan doon? Di ba? Parang wala naman siguro eh. Talagang napaka-peaceful yung rally kahapon. Yung mayroong hidwaan. Di ba? Pero sa akin, kung gusto nilang pagbatiin, bakit hindi na lang nila in-invite si Vice President Sara Duterte diyan mismo sa rally ng Iglesia ni Cristo? Tingnan mo pa yung kabubukan nito. Ayaw niya nga na may politikong pupunta doon para daw hindi mapahiran ng pamumulitika. Ngayon, sinasuggest niya pa, kung gusto niyo niyang peace rally, ba't ayaw niyong papuntahin si Sara Duterte? Talagang namakabubo talaga ito. Sablay na naman ho sa kanyang reaction. Sablay na naman. Gusto niya naman papuntahin si Sara Duterte. Una, ayaw niya papuntahin yung may mga politiko doon. Ngayon, galit siya kay Marcoleta. Ngayon, gusto niya naman papuntahin para daw kung gustong makipagbati. Hindi ho ganyan yung proseso, Day. Mga matatalino yung INC. Kaya ho ginawa ho nila yan kasi may purpose yan. Hindi basta-basta gumagawa ng rally yung INC kung walang katuturan, kung walang pagbabasihan na mabigat. Dahil nga lumabas yung INC ngayon dahil sa sobra na nga ng kabalastugang ginagawa ho dyan sa mayabang kapulungan dahil hindi na ho nila malunok-lunok yung mga ginagawang pambabastos. Yung ginagawang pang-alipusta sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Hindi mo na-gets yun? Kaya nga sila lumabas kasi malaking sampal yan sa inyo mga bangag vloggers. Kasi kayo rin ang isa sa dahilan na nagpapagulo dahil mahilig kayong gumagawa ng fake news. Tingnan nyo. Ganyan yung reaction nyo nung pumalag na yung INC. Sino bang nahiya ngayon? Do you think yung mga nasa ibang bansa, do you think ang mga OFW ay kayo papaniwalaan pa? Sa mga ginagawa yung paggagawa ng fake news, gaya ngayon, nalagang napakalaking fake news. Ini-headlines nyo pa para makakuha kayo ng maraming views. Ganun ho sila mga kabalitaan. Kaya kayo dyan, kung mga subscribers ni Mema Sabi, mag-isip-isip kayo kung tama po ba yung pinanggagawa niya ho. Kasi madadamay lang ho kayo sa kamalasan ng babaeng ito. Sa totoo lang po. Kung gusto niyo po magkaroon ng magandang kinabukasan ang inyong mga susunod na mga henerasyon, maniwala kayo, dito ho kayo maniwala sa mga vlogger na kagaya ko po. Kasi mahilig ho tayong kumbaga, yung mga kamalian ay atin po talagang bibigyan ng reaction. At bibigyan ko talaga nating pagpapaliwanag ng gusto para matauhan yung mga taong hindi pa po sapat yung kanilang paniniwala sa sarili kung sino at saan sila kakampi mga kabalitaan. Dahil yung ginawa itong memang ito ay paninira lang ho. Nililigaw lang ho yung mga isipan ho ninyo. Maniwala kayo sa isang video lang ni Takero. Nakaganon si Takero, may umalis lang ilan lang sila, 5-10. Tapos bibigyan ng kahulugan, nagsalita si Takero, ito, umalis na, inalisan si Marcoleta. Tapos yun din ang headlines niya, inalisan daw. Hindi mo ba nakikita yung sobrang dami ng tao sa harap mismo sa loob mismo ng Quirino Grandstand? Ito, panoorin natin to mga kabalitaan. Para ho, maintindihan itong babaeng to mga kabalitaan. Kaya, upang magbigay linaw ukol sa diwa at kahalagahan ng pagpapairal at pagsunod sa rule of law. Mema ha? Tinatawag na dito si Marcoleta yung makapagbigay linaw at diwa sa rule of law ay itong si Marcoleta. Rule of law ay hindi na ho sinusunod ng mayabang kapulungan. Rule of law ay hindi na ho nila pinapakinggan at sinusundan. Rule of law, sila na ho ang may sariling rule of law sa ating saligang batas. Wala na ho yan, hindi na ho yun sa pangkalahatan. Sa pansariling interes lamang ho yung kanilang sinusunod na tinatawag na rule of law. Mema. Eto, panoorin mo, Mema. Panoorin mo.
na siya pong sandigan ng kapayapaan tungo sa ikalulutas ng maraming problemang kinakaharap ng ating bansa. Di ba? Ikalulutas tungo sa maraming problema ng ating bansa. Si Marcoleta na yun. Siya yung ibig sabihin nun, siya ang nakakaalam at siya ang magpapaliwanag nito. Atin pong pakinggan ang isa po nating kapatid na abogado. Narito po. Isang malaking ating kapatid na isang abogado. Bakit? Yung mga amo nyo dyan, abogado ba yan? Yung sa WAD committee, abogado ba yan sila? Na mistulang umaastang mga hurado na nga, parang ginawang korte yung mayabang kapulungan. Mema, mahiya ka naman dito, panoorin mo to. Si kapatid na Rodante Marcoleta. So, yun ba ang nagsialisan? Yung hudyawan ng maraming tao nakakabingi? Mema, yun ba yun? Nagsialisan? Pinapalakpakan pa nga si Marcoleta? Saan bang katotohanan mo? Na sinasabing inalisan si Marcoleta sa nung ito'y nagbigay ng kanyang speech? Mema? Mema! Ano na, Mema? Iyakin ka na naman, Mema! Makinig tayo dito, mga kabaitaan. Okay pa po ba kayong lahat? Hindi ka ba nabibingi dyan, Mema? Mga kapatid at mga kababayan. Ano na, Mema? Malinaw po nating narinig sa pambungad na pananalita ng kapatid na Edwil Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. So dito, mga kabaitaan, forward ho natin to. While nagsasalita si Marcoleta, ay papakita ho natin yung background ho dito, mga kabaitaan. Sana may makita ho tayo, no? Sana ba yung background nila? Yung mga maraming tao sabi, ito. Sige. Direksyon. May mga sapagkat sa halip na po, ang dami, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Tama. Bakit po? Forward natin ito muna saglit. Sa haong makapangit. Para makita natin yung background. Sa akin, Mema. Ano yan, Mema? Nagsialisan ba? Hey, Mema! Uy! Saan ka na? Ito pala. Tingnan mo. Ito, balik ko kay Marcoleta. Saan ba yung nagsialisan while si Marcoleta ay nagsasalita dyan? Sige nga, patunayan mo nga. Hindi nga makahulog ang karayom, Tapos sasabihin ni Takero nagsialisan? Napakakitid nyo talaga. Napaka-ob-ob nyo talaga. Bagay talaga kayong ipakasal dalawa. Saan ba dyan nagsialisan yung mga Iglesia ni Cristo members? While nagsasalita itong si Congressman Marcoleta, talagang kinakabahan na kayo ay talagang magkakaroon ito ng pwesto sa Senado. Tingnan nyo kung kayo mga nanonood, mga kabalitaan, tingnan nyo. Di ba? May nagsialisan ba dyan? Grabe itong si Mema, no? Nagsialisan.
Ay, nako. Sige nga, hindi natin itutuloy si Marcolita. Dito lang tayo para pinapatunayan lang natin na fake news yung kanyang headlines. Ito ng Rally for Peace kuno nila. At itong si PBBM, bakit hindi din nila in-invite? So kung gusto nilang magkaayos, pagkakataon na nila yun, di ba? I-invite si BP Sara, i-invite si PBBM. In my own opinion lang naman. Ikaw pa nga nagsabi na sana walang politiko dahil ma-politicize yung rally. Ikaw pa nga nagsabi nung una at nitong nakaraan, itong vlog mo. Di ba? Mahaluan ng politika, ba't naandyan si Ba't naandyan si Marcolita? Mahaluan ng politika, ba't may mga politikong dumalo dyan? Ngayon, gusto mong papuntahin si Bongbong Marcos, gusto mong papuntahin si Sara Duterte. Do you think this is the right venue na magkaroon ng pagkakaisa? Mahabang proseso yan. Mahabang proseso yan. May mga prinsipyo yung taong yan. Hindi kagaya mo, walang prinsipyo, pera-pera lang. Okay na sa'yo, fights na, go with the flow ka na. Diba? Hindi kasing kitid ng utak mo. Si Bongbong at saka si Inday Sara Duterte at lalo na yung Iglesia ni Cristo. Hindi ho yun para pamumulitika na para imbitahin ho yung mga dalawang leader ho natin. Hindi ho yung ganon. Peace rally po yun para maipahiwatig ho sa mga politikong gumagawa ng kalukuhan at kaguluhan sa ating bansa na sila ay mamulat sa katotohanan upang sa gayon ay mapanatili hong kapayapaan at mapalago ang ekonomiya ng ating bansa, Mema sabi. Hindi mo ba naintindihan yan? Tutuloy na lang natin to dito kasi napaliwanag ko na lahat. Views, perception, beliefs na dapat sana in-invite yung dalawang ito. Di ba para nang kahit may alitan yan, syempre makikita natin na magiging professional yung dalawang yan. Ipapakita nila sa taong bayan na ngingiti sila. Pero I think si PBBM hindi naman ata mahilig makipagplastikan na kayanin yung sinasabi yung makita yung pagmumukha nila. I think hindi kaya yun ni PBBM. Pero for the sake of the people of the Republic of the Philippines, I think kaya nilang gawin yun. Ano ang pinakamasakit? Yung pinaghahandaan ka na dahil kung mamamatay ka at para makaganti ka, may sinabihan ka na kung ano mangyari sa'yo at gugurgurin mo yung tatlong yan na nababanggit? O yung nabudol ho yung milyon-milyon yung taong bayan? Sa panliligaw ho ng magkapatid na Mangga, dahil sa kabutihan ng loob ni Inday Sara, siya ay nagpaparaya. Di ba? So, kung balikan mo, Mema, yung una pang mga pangyayari, bago ho yung halalan, bago sila nagtandem, sino ba ang may malaking utang na loob sa kanila? Si Inday Sara ba? O si Bongbong? At sino ang nasasaktan sa kaguluhang ito? Di ba ang taong bayan? Yung 32 million votes na nakuha ni Sara Duterte dahil sa pangguguyo ni Bongbong Marcos, dahil walang utang na loob at paano binastos itong si Sara Duterte na pinabayaan niya lang na magkakagulo sa mayabang kapulungan laban dito sa ating pangalawang Pangulo. Hindi mo ba naintindihan? Sa bagay, yung comprehension mo talagang mahina naman talaga eh. Hindi ko na ipagpipilit sa iyo yan kasi naintindihan naman kita eh. Yan. At saka kaya nilang gawin na magbati sila sa harap ng mga crowd kasi syempre binoto namin sila, 'di ba? We are here for unity. Hindi lang binoto nyo, ikaw mismo maka-DDS ka dati. Lumipat ka lang kasi when the price is right, well, nothing to say about it. Alright, lapagan na tayo para diretsyo na. Ganon eh. Naku si Mema, gawin bang bubo yung mga viewers ko? Diba? So, kaya nilang gawin yun eh. Pero yung punto dito, bakit hindi in-invite ng Iglesia ni Cristo itong si Vice President Sara Duterte at bakit hindi rin in-invite ng INC itong si PBBM na yung dalawang yun, in-endorso naman nila? Bakit? Diba? Yun lang naman, nagtatanong lang naman ako, nire-raise ko lang naman yung question na yun. And beside, going back sa Huwag kang magtanong ng ganyang klaseng pagtatanong dahil yung content ng kanilang pagrarally ay hindi ho para pag-isahin agad-agad, pagharap-harapin agad-agad. Kumbaga, ginigising lang nila yung mayabang kapulungan. Walang problema ho dito si Bongbong at saka si Inday Sara sa panig ho ng INC. Ang kalaban ho nila dito, ang pinaparinggan ho nila dito, ang hindi ho nila nagustuhan dito, yung mga politiko na nandyan sa mayabang kapulungan. Di mo pa na-gets yun?
Para puro ka Bongbong Marcos, hindi mo tinatanggap yung mga kabastusan ka walang hiyaan diyan sa mayabang kapulungan, no? Puro ka bongbong, puro bongbong. Bakit wala bang nagawang kamalian? Mas ang mayabang kapulungan nga ang malaking problema at sila yung punot dulo ng kaguluhan, away politika ho sa ating bansa. Mema, kahit minsan naman manood ka ng mga eksperto na makapagbigay ng liwanag sa iyong kaisipan. Kasi kulang ka talaga sa impormasyon. Yung mga sinasabi mo dyan ay puro lamang mga naririnig mo sa labas. Pag may nagkwento sa iyo, nakikinig ka na agad. Walang facts at wala ho kayong resource, kumbaga reference na reliable. Yung sinasabi mo ngayon, umalis yung mga tao na nagsasalita si Marcoleta. Si Takero pa nga, hindi naman reliable vlogger ho yan. Hindi na po yan dependable vlogger yan. I-research mo nga kung anong dependable para maintindihan mo kung anong reliable. Diba? Siyempre, with the money is right, sama-sama tayo dyan. Sa ating topic, in overall para sa akin, peace naman yung rally kasi wala naman pong nanggulo, wala naman pong nang away, beside sinuportahan din Wala daw ng gulo. O sabi niya kanina, ba't pumunta si Bato de la Rosa? Nanggugulo lang. May mga nakikita kaming doon, nakasuot na this rally is for Inday Sara Duterte. O nanggugulo. O walang Ngayon sasabihin nito na, nakita ko naman, wala namang nanggugulo. Tingnan mo nga, sablay na naman yung sinasabi nito mga kabalitaan. Naman po ng Malacanang, yung INC. Wala ka talagang matutunan talaga sa content nito mga kabalitaan. Rally na yan dahil sabi pa nga ni Lucas Bersamin, may mga ambulance kami naka-ready dyan, 'di ba? So sinuspend nga din yung klase, 'di ba? So ang tanong diyan, may nilabas bang statement support yung mayabang kapulungan dito? 'Di ba? Nagpapatuloy nga sila sa kanilang ginagawang pagdinig ngayon, 'di ba? While nagrarally ho yung taong bayan, while nagkaroon ng peace rally yung INC, buti pa yung Senado. Meron pa silang statement support. Meron pa yung tawag nito, yung Supreme Court. Yung mga local government unit, meron pang ipinapakitang suporta sa rallying ito. Bakit ba sila, yung mayabang kapulungan, sama sa ganyang, susuporta sa ganitong, ganitong rally? Alam naman nila na sila yung patatamaan. Kaya nga, ginagawa nila, nagpakabisi-bisihan para hindi nila narinig yung mga sinasabi ng miyembro ng INC. Parang napaka-pikit balikat lang sila. Pero deep inside, sila ay talagang bumabahag na yung kanilang yag balls dyan. Hindi ka nahiya, 6 na yung pumirma sa impeachment ni laban kay Inday Sara Duterte. Magrarally kayo Enero 18 para makakuha ng karagdagang perma. Sino bang pipirma ng mga mamabata sa panahon ngayon? Nakikita na nila yung puwersa ng INC. Yun ay wake up call yun sa kanila. Kasi pag talagang itutuloy ho nila yung pagdinig na yan, baka lulusubin kayo dyan sa mayabang kapulungan, sa mga tao talagang galit na galito sa kanilang mga kabalustugan dyan, kabalitaan. Yun po yung pakakatandaan mo, Mema, ha? Sinuportahan ng gobyerno yung INC rally. So, I think, mga minamahal, wala naman pong ginawang tira dito kay PBBM. Pero yung punto ko kasi dito, bakit may nagsalita na isang politiko na ang mensahe, 'di ba, ang sabi nila, walang politician na involved. Si Marcoleta. Ano talagang pinag-iinitan mo si Marcoleta na may sinasabi against sa mayabang kapulungan? Sige nga, kung si Marcoleta la ba ang nagsalita ng ganyan, forward kaya natin to. Forward natin to, pasintabi ha. Sige, forward natin to. 1 at 3. May Biblia na. Dito muna tayo mga kabitan. Yung hindi pa siya nagbibiblia si Ka-Arnel. At alam na po ng marami nating kababayang Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi. Mema, pakinggan mo itong si Ka-Arnel ha. Kung ano yung mga sinasabi ni Marcoleta,
para ho sa mayabang kapulungan, ganun din ho si Karnel. Ba't ayaw mong banatan si Karnel? Subukan mo kaya yan. Sige, tuloy natin to si Karnel. Hindi tayo mangmang! Hindi tayo mangmang. Mema, hindi kami mangmang. Ha? Ikaw lang yung mangmang. Kayo lang ni Takerong mangmang. Ha? O, ganun ho yun, o. Diba? O, tuloy pa natin to. Kasi sabi mo si Marcoleta binabanatan yung mayabang kapulungan. Ito ano bang mensahe na ipinaparating ho ni Karnel dito? Para saan? Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Ano, nakakabingin, no? Hindi mangmang! Mema. Sinong mangmang? Yung mayabang kapulungan. At lalong hindi tayo bobo! Mema. Saan ba nagsialisan dyan? Napakarami, Hindi bobo! Mema. Hindi bobo, Mema, ha? Kayo lang bobo, ha? Hindi kami bobo. Sana marinig yan ng isang abogado. Sitsiyahin mo. Ito, kongresista tong pinapatamaan ni Karnel, si Congresswoman De Lima. Di ba? Balita ko, tsahin mo daw yun eh. Hindi yan fake news, ha? Pero balita ko lang, totoo ba yan o hindi? Kasi pangit naman pag sinasabi kong pamangkin ka ni kay Eduardo Manalo. Ay hindi totoo yun. Walang ganung ugali yung mga iglesia ni Cristo, lalo na si kay Eduardo Manalo. Malamang magkasing ugali kayo ni Laila De Lima. Pakinggan mo si Laila De Lima. Mema, ito, kongresista, hindi pa pala. Pakinggan mo lang to. Naintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, ano na, Mema? yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Mema, eto ang sinasabi ko sa iyo, Mema. Ba't ba binabanatan mo si Marcoleta na binabanatan niya yung mambabatas? Ba't si Karnel talagang pinunto niya ho dito, mambabatas? Hindi ho mangmang yung INC, yung mga taong bayan. Ang ibig sabihin ay mangmang yung mambabatas ngayon diyan sa mayabang kapulungan. Anong tingin-tingin mo? Titingin-tingin ka pa kay sino? Kay Karnel? Galit ka kay Karnel? Gagawin ko tong thumbnail yung itsura niya dito, mga kabataan. Anong oras ba to? 7:24. Gagawin ko tong thumbnail, mga kabataan. Bantay ka, ha? Sige, tutuloy pa natin to dito si Karnel. Naintindihan? Napakadami, Saan ba yung nagsialisan dyan? Mema, ang kapal talaga ng mukha ning hinampak na to, mga kabalitan. Mahilig talaga sa fake news. Ituloy na natin si Mema. May kunting minuto pa para matapos na tayo dito at para maipakita na ho natin ito ni Takero at ni Mema. Politician yan. Although sabi na lang natin na INC siya, pero hindi pa rin tama na hinaluan niya ng bahid ng politika doon. Tinitira yung House of Representatives, tinitira yung kapwa niya mga kongresista. Kaya nga hindi malabo sa akin na Yung talagang banat ni Karnel at talagang mababatas yung tinutukoy doon. So ibig sabihin mo, may halong pamumulitika yon. Ba't hindi mo banggitin dyan si Karnel? Karnel, ano ka ba? Namumulitika ka na? Politiko ka ba? Sabihin mo ganon. Ha? Kasi takot to sa INC. Si Marcoleta, ano lang tahimik lang to. Simple lang Kaya ganun-ganun lang yung babastusin, mga kabalitaan. Na yung mga taong nandoon magsiuwian. Tingnan nyo itong si Takeo, na-videohan niya pa nga, diba, na nag-uuwian yung mga tao. Bakit nag-uuwian siya? Nag-uuwian. Alam ba, sinundan ba ni Takero? Ba't nag-uuwian? Ha? Talaga yung babaeng to, talagang bobo, talagang umintindi sa mga pangyayari, Talagang napakatanga talaga tong babaeng to. Magkasing tanga ho sila ni Takero. Sinabihan lang siya ni Takero. Si Takero hindi naman reliable person.
Kasi nga, ba't sinabi kong hindi reliable? Tingnan nyo, naka-video lang ganon. Sinabi na, guys, tingnan nyo, nagsiuwian na sila, guys, nung nagsalita si Marcolita. Talagang binigyan na pa ng malisyoso yung paggilos ng mga kabataan. Kawawa yung mga kabataan yun. Pinagbibintangan tuloy. O napagbintangan tuloy umalis. Malay mo, baka yung isa dyan, parang lalabas na si Yellow Submarine, kaya nagmamadali. Walang kalaman-laman yung content. Basta makakuha lang mga views, fights na ako dito Hindi iniisip yung kahinat na ng mga dalawang ulupong na ito. Siguro, I think nabanas sa mensahe ni Rodante Marcoleta. Sabi nga ni Stephen, nakita ko sa video, okay na sana nagsalita pa si Rodante Marcoleta Sinira niya yung image ng Sino ba kayo para papakinggan kayo sa taong bayan at ng INC? Sino ba, ano bang meron sa inyo? Ano bang mga credential na meron kayo para kung magsasabi kayo na gano'n ay papaniwalaan kayo ng taong bayan? Ano? Nakakadiri kayo? Kakadiri. Parang Yellow Submarine nakakadiri. Sa likod niya, daming Yellow Submarine, sa likod ni Mema. Ay, nako, Mema. Ng INC Rally for Peace. Pero hindi naman totally na sinira ni Rodante Marcoleta in my own perception. Wala namang paninira talaga doon na totally. Medyo pumangit lang ng slide nung nagsalita itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pumangit daw ng slide. Kasing pangit mo ba? O ayusin mo. Lagyan mo ng apelyido. Pumangit o kasing pangit mo lang? Ano ang pinagsasabi ko? Ba't napunta na sa kasing pangit? Dahil mayroon pong bahid talaga ng pamumulitika sa kanyang mensahe. Meron talaga yun. Sadya yung gano'n na sinasabing ipinapaliwanag para sa taong bayan, maintindihan kung anong problema dyan sa mayabang kapulungan. It's all about politics pa rin. Kasi nga, yung issue dito ay politika. Pero hindi ho na may personal si Rodante Marcoleta. May nababanggit pa tungkol sa politika. Pero hindi ho siya namumulitika. Pag sinasabi mo kasi namumulitika ka, ay ikaw mismo binibinta mo yung sarili mo. Sinisiraan mo yung tawag dito, itong mga kongresista na yan, sinisiraan mo sila. Yung sinasabi ni Marcoleta ay may katuturan naman. Totoo naman yung nangyayari. Ang gusto lang ipahiwatig ni Marcoleta na dapat baguhin. Dapat ihinto itong mga ginagawang kalukuhan diyan. Kasi totoo, may facts naman Di ba? May basis naman silang sinasabi doon. Although, the reason nga na meron tayong rally dito for peace, dahil nga sa nangyayari ngayon sa politika. Hindi sinasabing pamumulitika na naninira yung Iglesia ni Cristo, pati si Marcoleta, hindi yung ganon. Tapos lawakin mo yung pag-iisip mo, intindihin mo talaga yung sitwasyon, Mema. Sabi. Anyway, yun po mga minamahal. Pasensyahan nyo na kasi nakaano ko, kung sa tingin ninyo ko, Kasi humihingi na siyang pasensya kasi maraming galis. Di ba nung nakarang araw sinasabihan si Sara, ba't may galis, ba't may ganun daw. Nagiging na tuloy yung kamay ni Inday Sara. Tingnan mo yung mukha niya, parang sa Bisaya pa, maraming kagid. May mga galis-galis, may mga butlig-butlig na yung mukha niya. Di ba? Kinarma ka na tuloy. Huwag mo kasing pansinin yung beauty ng iba. Huwag mong pansinin yung sariling personal na gawi ng ibang tao. Pansinin mo yung sarili mo. Tingnan mo. Ang dami mong butlig sa muka. Kinarma ka tuloy. Tinamihan pa naman si Sara. Ang dami daw dito. Ano ba yun? Mga sugat-sugat. Pati ganon, dinamay pa, ikinontent pa. Kaya kinontent niya yung sarili niya. Hindi na tayo magtaka pala, ganon pala siya pinagmamayabang niyo pa yung mga butlig-butlig at kagid-kagid niya sa mukha niya, mga kabritan. Kaya pala nilalagyan ng virgin coconut oil para hindi makita sa camera na tingnan mo tuloy sobrang mo ng dyan. Parang sana nag-makeup ka na para mas lalong kumikintab pa. Yung bagay na bagay ba? Tingnan mo yung mukha niya. Parang siya dry na dry ngayon sa kahit naka-oil, kahit naglagay siya ng oil sa mukha niya, parang dry pa rin yung mukha niya. Anyways, maraming salamat Mema sa vlog mo at may content din ako sa iyo at nai-content ko rin yung vlog mo. Anyways, walang personalan, trabaho lang ito at doon lang tayo sa tama. Kinokorek lang natin yung kabaluktutang paniniwala mo ni Takero. At least kilala ko na pala si Takero. Yun pala yung pagmumukha ni Takero. Ay nako, ayaw ko na lang magsalita. Baka sabihin na ganyan kayo mga DDS. Mapang-api.
Maraming salamat to at ulitin ko po, comment kayo sa baba, like at i-share nyo po yung video, then subscribe po kayo para sa karagdagang mga impormasyon at pinutin ang notification bell mga kabalitaan. Maraming salamat to at huwag nyo pong i-skip yung ads na nyo mapapanood dahil yun po ay tulong ho sa atin at tulungan nyo rin po ako na makamit natin yung minimiti nating makakuha ng 100,000 subscribers before the end of this year para ho sa ating gagawing pagtulong sa mga less fortunate nating mga brethren na kung saan ay baka pagpalain ho tayo, siswertihin tayo sa pag-vlog pag may kita na sapat na ho. Ipapatuloy natin yung Helping Restore the Bayanihan Spirit or HRBS mga kabalitaan. Ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat at yun nga po pala, maraming salamat sa panonood din. Shoutout ko lang din pala si Mami Rose at si Daddy Berting Topias at si Tubi, si Boss JP at Boss Dennis Velasco, si Jornix at sino pa ba yung mga nanonood. Salamat ho sa inyong lahat. At papasalamatan ko rin pala yung mga nagbigay ng pakulay sa mga nakarang araw pala, no? Ito, sisilipin ko muna dito guys. Kasi hindi ko na ma-edit to, dire-diretso na ho tayo kaya hindi ko na mailagay ho yung kanilang mga pakulay ho sa atin na sa mga nakarang araw mga kabalitaan. Ito, ipasasalamatan ko na lang muna pala itong sila si Vergo Rax 6876 nagbigay ho siya mga kabalitaan ng 15 Hong Kong dollars. At salamat din, sino pa ba? Si Gina Ray -H8D. Hi kuya, mula dito sa Berlin, Germany. Solid DDS here. Euro ang okay na pasalamatan ko na pala to. 29.99 mga kabalitaan. Si JP nagbigay ho ng 4.99 pounds mga kabalitaan. Euro yata to. Basta, yun na. Maraming salamat to sa inyong tulong ho sa ating munting bahay. Ako po yung magpapasalamat na. Maraming salamat talaga. OFW, Overseas Filipino Workers, saan mang lupalop ng ating mundo, mabuhay ho kayo. Ang programa ito ay para sa inyo at ang bahay na ito ay para ho sa ating lahat kabalitaan. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out.